Isang malamig at artipisyal na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Facial recognition alert. Unidentified female individual detected at the main door. Napahinto sa pagtipa si Elara Santos. Ang mga daliri niya ay nanatiling nakalapat sa keyboard ng kanyang laptop, ngunit ang kanyang isip ay biglang lumipad palayo. Hindi ito ang unang beses na nagbigay ng alerto si Athena, ang AI security system na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanilang bahay. Ngunit iba ang gabing ito. May bigat. May kaba. Ilang linggo na rin siyang ganito. Parang may isang maliit na butil ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Isang lason na ang pangalan ay pagdududa. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Ang biglaang pag-uwi ni Marco ng gabi na. Ang mga bulong sa cellphone na agad tinitigil kapag pumasok siya sa kwarto. Ang amoy ng pabango ng babae na hindi naman sa kanya. Mga bagay na pilit niyang binabaliwala. Mga bagay na sinasabi niyang guni-guni lang ng isang isip na pagod. Ngunit ang alerto ni Athena ay hindi guni-guni. Ito ay datos. Ito ay katotohanan. Napapikit si Elara at huminga ng malalim. Naalala niya ang dati. Ang dati kung saan ang bahay nila ay hindi isang kuta na binabantayan ng AI, kundi isang tahanan na puno ng tawanan. Naalala niya ang amoy ng adobong niluluto ni Marco tuwing linggo, ang paraan ng paghalik nito sa kanyang noo bago umalis papuntang trabaho. Naalala niya ang isang hapon, sa kusina ring ito. Niyakap siya ni Marco mula sa likod habang naghihiwa siya ng sibuyas. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Ano kayang magiging itsura ng anak natin, Elara? Bulong nito, ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Sana kamukha mo, para araw-araw. May dalawa akong magandang binibini na pag-uwi ko. Napangiti siya noon. Isang nangiting totoo, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, ang mundo nila ay perpekto. Ang mundo nila ay sapat. Ngayon, ang tanging yakap sa kanya ay ang lamig ng gabi. At ang tanging boses na naririnig niya ay ang artipisyal na boses mula sa speaker. Isang kaluskos mula sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Marco. Pumasok ito na may dalang pagod sa kanyang mga mata, pero pilit nang ngumiti nang makita siya. Hi mahal, gising ka pa pala, sabi nito. Inilapag ang briefcase sa sahig. May tinatapos lang ako. Maikli ang sagot ni Elara. Ang bawat salita ay tila may tinik. Lumapit si Marco. Akmang hahalik sa kanya, ngunit bahagya siyang umiwas. Naramdaman ni Marco ang pag-iwas na yon. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigawan. Okay ka lang ba? Tanong ni Marco. Tinitigan siya ni Elara. Hinahanap ang anumang bakas ng pagkakasala sa mukha nito. Ngunit wala siyang makita. O baka hindi lang niya alam kung ano ang hahanapin. Pagod lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang mabilis na sulyap sa screen at biglang nagbago ang itsura nito. Isang bahid ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito agad na itinago. Sino yan? Tanong ni Elara. Ang boses ay mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Ah, wala. Opisina. May emergency lang daw sa isang project. Iwas ang tingin ni Marco habang nagsasalita. Kinuha nito ang susi ng kotse sa lamesa. Kailangan kong bumalik. Sandali lang. Huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Hindi na naghintay ng sagot si Marco. Mabilis itong lumabas ng pinto. Iniwan si Elara sa gitna ng malawak at tahimik nilang kusina. Naiwan siyang nakatayo doon. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hindi man lang siya tinignan sa mata. Dahan-dahan, bumalik si Elara sa kanyang laptop. Binuksan niya ang file log ni Athena. Doon, sa ilalim ng timestamp na 7:14 p.m., ay ang isang high-resolution na larawan. Isang babae. Maganda, bata. Nakangiti habang kumakatok sa kanilang pinto.
Hindi niya kilala ang mukha, pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang babaeng ito ang dahilan ng lahat. Ang babaeng ito ang multo sa kanilang pagsasama. Nag-zoom in si Elara sa larawan, pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha ng babae. Ang kanyang mga mata na parang laging may sinasabi. Ang kanyang nangiti na tila nangaakit. Sa sandaling iyon, nawala ang Elara na mapagmahal, nawala ang asawang puno ng pag-unawa. Ang naiwan ay si Elara Santos, ang cybersecurity specialist. Ang naiwan ay isang babaeng nasasaktan, isang babaeng may hawak na datos at gagamitin niya ito na pabuntong hininga siya. Isang hiningang puno ng bigat at isang bagong determinasyon. Isang malamig at mapanganib na determinasyon. Tumingin siya sa kawalan. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa madilim na screen ay tila isang estranghero. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, Marco, bulong niya sa hangin. Hahanapin ko ito sa sarili kong paraan. Hindi na halos kumukurap si Elara. Ang tanging liwanag sa madilim na silid ay nagmumula sa screen ng laptop. Isang parisukat na liwanag na sumasalamin sa kanyang mga matang pagod ngunit nag-aalab. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay mabilis, tiyak, at may halong galit. Ang dating ginagamit niya para protektahan ang mga kumpanya mula sa mga hacker ay ginagamit niya ngayon para wasakin ang sarili niyang mundo. Ang larawan ng babae mula sa log ni Athena ay nakabukas sa isang tabi ng screen. Ginamit niya ang isang advanced facial recognition software. Isinara ang lahat ng posibleng digital na pinto at sinimulang hanapin ang digital footprint ng estranghera. Oras ang lumipas. Ang kape sa kanyang tabi ay lumamig na. Ang tunog lang ng pag-click ng mouse at pag-type sa keyboard ang bumabasag sa katahimikan. At sa wakas, bandang 4:00 ng umaga, may lumabas. Isang tugma. Isang social media profile. Ang pangalan sa screen ay tila isang sumpa. Isabel Reyes. Kinlik niya ito. Bumungad sa kanya ang isang pader ng mga larawan. Mga ngiti. Mga kuha sa tabi ng dagat. Mga litrato kasama ang mga kaibigan. Si Isabel Reyes ay maganda, masayahin at tila walang inaalala sa mundo. At sa kanyang bio, isang salita ang bumatak sa atensyon ni Elara na parang isang sampal. Nurse. Napakunot ang noo niya. Isang nurse? Bakit isang nurse ang palihim na pupunta sa bahay nila? Lalo lang lumalim ang hiwaga. Lalo lang tumindi ang sakit. Anong kailangan ni Marco sa isang nurse na hindi niya masabi sa kanya? Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga larawan ni Isabel, ang pagdududa sa kanyang puso ay naging purong galit. Ang bawat ngiti ni Isabel sa screen ay parang isang pang-iinsulto. Ito ba ang babaeng pinapalit sa kanya ni Marco? Isang taong mukhang mas masigla, mas bata, mas buo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco, gusot ang damit, halata ang puyat. Huminto ito nang makita si Elara, nagising pa, na nakatutok sa laptop. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Marco. Ang boses ay pagod. Mabilis na itinago ni Elara ang profile ni Isabel sa likod ng ibang window. Hindi ako makatulog, sagot niya, malamig. Lumapit si Marco at umupo sa gilid ng kama. Elara, may problema ba? Ito na sana ang pagkakataon. Ang pagkakataon para itanong ang lahat. Ngunit paano? Paano niya sasabihing sinisira niya ang privacy nito, na ginagamit niya ang kanilang tahanan bilang isang bilangguan na binabantayan ng AI? Saan ka ba talaga galing, Marco? Iyon na lang ang lumabas sa bibig niya. Napabuntong hininga si Marco at napasapo sa kanyang noo. Sa trabaho nga, mahal, nagkaproblema sa isang kliyente. Mahabang kwento. Subukan mo, giit ni Elara. May oras ako. Tumingin si Marco sa kanya at sa isang saglit nakita ni Elara ang isang bagay sa mga mata nito. Isang pagod na hindi lang dahil sa puyat, kundi isang malalim na kalungkutan. Ngunit mabilis itong nawala.
Pinalitan ng pader na laging naroon sa pagitan nila nitong mga huling araw. "Wag na ngayon, Elara. Pagod na pagod ako," sabi nito, at humiga na sa kama, nakatalikod sa kanya. Iyon na iyon. Ang pagtalikod na iyon ay parang isang pinal na hatol. Walang paliwanag, walang pag-alo. Isang pader lang ng katahimikan. Habang nagkukunwaring natutulog si Marco, bumalik si Elara sa kanyang laptop. This time, hindi na social media ang hinanap niya. Binuksan niya ang kanilang joint credit card statement online. Puso niya ang kumakabog habang iniskan niya ang mga transaksyon at doon niya nakita isang transaksyon mula sa isang kilalang jewelry store. 2 linggo na ang nakalipas. Ang halaga ay sapat para pakabahin siya. Kinlik niya ang item description. Celeste gold bracelet with paved diamonds. Isang gintong pulseras na may maliliit na diamante. Isang pulseras na hindi niya kailanman nakita. Isang pulseras na hindi napunta sa kanya. Naalala niya ang anibersaryo nila noong nakaraang buwan. Sinabi ni Marco na kailangan nilang magtipid dahil may pinag-iipunan ito para sa kanilang kinabukasan. Naniwala siya. Ngayon, alam na niya kung ano ang kinabukasan na tinutukoy nito. Ang sakit ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon na gawa sa yelo. Binuksan niya ulit ang profile ni Isabel. Sa kabilang tab, binuksan niya ang website ng jewelry store at hinanap ang pulseras. Inilagay niya ang 2 larawan sa screen, magkatabi. Ang magandang mukha ni Isabel at ang kumikinang na pulseras, ang kabit at ang regalo. Sa isip ni Elara, nabuo ang isang plano. Isang plano na hindi lang basta pagbubunyag. Isang plano na perpekto, kalkulado, at walang awa. Gagamitin niya ang sarili niyang talino, ang teknolohiyang siya mismo ang lumikha, para bigyan sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Tinitigan niya ang 2 larawan sa screen, ang kanyang mga daliri ay marahang bumabalik sa keyboard. Hindi ko lang sila ibubunyag, isip niya. Dudurugin ko sila. Ang silid trabaho ni Elara ay naging isang kuweba. Ang mga kurtina ay sarado, hinaharangan ng anumang sinag ng araw na magpapaalala sa kanya na may isang mundong umiikot sa labas ng kanyang misyon. Ang tanging batas dito ay ang liwanag mula sa 3 monitor na nakapalibot sa kanya. Isang digital na trono kung saan siya ang reyna, hukom at berdugo. Wala nang luha. Ang pigati ng mga nakaraang gabi ay namuo, tumigas, at naging isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at matalas na layunin. Kung ang pag-ibig ay maaaring itayo sa mga alaala at matatamis na salita, kaya niya ring gumawa ng isang sandata mula sa mga ito. Sa gitnang screen, libu-libong linya ng code ang dumadaloy na parang isang talon ng berde at puting mga letra. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard, isang pamilyar na ritmo na laging nagbibigay sa kanya ng kontrol. Bawat function, bawat variable, bawat algorithm na kanyang isinusulat ay isang piraso ng kanyang paghihiganti. Gumagawa siya ng isang AI, isang chatbot. Ngunit hindi ito ordinaryong chatbot. Ito ay magiging isang perpektong salamin, isang digital na multo ni Marco. Pinangalanan niya itong Echo dahil iyon ang gagawin nito. Uulitin nito ang mga salita ng pagmamahal ni Marco, ngunit walang kaluluwa. Uulitin nito ang kanyang mga pangako, ngunit walang katotohanan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtuturo sa AI. Para magawa ito, kailangan niyang buksan ang mga lumang file, ang mga digital na baul kung saan nakatago ang kanilang nakaraan. Napahinto siya, huminga ng malalim. Kinlik niya ang isang folder na may label na Ating Mga Unang Taon. Bumungad sa kanya ang daan-daang mga mensahe, mga email, mga chat logs, mga text messages na maingat niyang in-archive. Ang kasaysayan ng kanilang pag-ibig, naka-timestamp at nakaayos. Marco,
Gising na, mahal ko. Miss na kita agad. Marco, nakita ko to sa mall. Naalala kita. Pauwi na ako. Marco, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Elara. Huwag mong kakalimutan yan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May kung anong mainit na kumakalat doon, isang pamilyar na kirot. Ang mga salitang minsang nagbigay sa kanya ng kilig, ay ngayon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinilit niyang huwag pansinin. Data lang ito. Bulong niya sa sarili. Mga salita lang. Kinopya niya ang lahat. Bawat mahal, bawat I love you, bawat biro, bawat pangarap na kanilang pinagsaluhan. Ipinakain niya ang lahat sa sistema ni Echo. Tinuturuan ng AI na gayahin ang ritmo, ang pagpili ng salita, kahit ang paraan ng paggamit ni Marco ng emoji. Pinapanood niya habang pinoproseso ng AI ang data. Sa isang sulok ng screen, lumabas ang isang progress bar. Learning Marco de Leon's linguistic patterns. 100% complete. Naramdaman niya ang isang panginginig. Ang kanyang nilikha ay nakakatakot sa pagiging perpekto. Isang kopya ng pagkatao ng kanyang asawa, handang sumunod sa bawat utos niya. Ngayon, kailangan na lang ng biktima. Mabilis niyang nahanap ang numero ni Isabella Reyes, isang mabilis na pag-scan sa isang online directory ng mga lisensyadong profesional. Walang ligtas sa kanya. Inilagay niya ang numero sa interface ng chatbot. Oras na. Nag-type si Elara ng isang simpleng command. Initiate conversation. Tone. Casual. Slightly flirty. Reference recent memory. Agad na nag-generate si Echo ng isang mensahe, perpekto sa paggaya kay Marco. Echo as Marco. Hi, Isabel. Naalala ko lang yung ngiti mo kanina. Sana okay ka lang. Napatitig si Elara sa mensahe. Napaka-perpekto, napaka-natural, napakasakit. Huminga siya ng malalim. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa send button. Ito na yon. Sa oras na ipadala niya ito, wala nang balikan. Tatawid na siya sa isang linyang hindi na niya kailanman mababalikan. Ang imahe ng gintong pulseras ay sumilay sa kanyang isip. Ang imahe ng likod ni Marco, habang natutulog ito, walang kamalay-malay. Pinindot niya ang send. Isang maliit na swoosh na tunog ang narinig mula sa speakers. Ang mensahe ay naipadala na. Napasandal si Elara sa kanyang upuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga. Naghihintay. 1 minuto. 2. 3. Ang bawat segundong lumilipas ay parang 1 oras. Nagsimulang pumasok ang pagdududa, isang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang batok. Paano kung hindi ito sumagot? Paano kung mali ang lahat ng ito? Isang nakakabinging tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paano kung nagkakamali ako? Ang buong plano niya, na tila napakatalino, ilang minuto lang ang nakalipas, ay ngayon ay parang isang desperadong gawa ng isang baliw. Akmang tatayo na sana siya, akmang isasara na ang lahat, at susubukang kalimutan ang kabaliwang ito. Nang ping, isang maliit na tunog ng notifikasyon ang bumasag sa lahat. Kasabay nito, umilaw ang screen ng kanyang personal na cellphone na nakapatong sa mesa, kung saan niya idinirekta ang mga reply para sa chatbot. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa liwanag. Dahan-dahan, iniabot niya ang kamay para kunin ito. Ang pangalan sa notifikasyon ay tila isang tatak ng bakal na ipinapaso sa kanyang balat. Isabel Reyes. Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isang maikling tugon, isang simpleng pangungusap. Isabel, napangiti ako. Salamat sa pag-alala. Iyon lang. Ngunit sapat na yon. Ang smiley, ang pamilyar na tono. Hindi ito ang sagot ng isang taong nagtataka kung bakit siya tinetext ng asawa ng iba sa gitna ng gabi. Ito ang sagot ng isang taong sanay na.
Hindi napigilan ni Elara ang isang maliit at mapait na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katibayan. Hindi ito matibay na ebidensya sa korte, pero para sa isang pusong wasak, ito na ang kumpirmasyon. Sumagot siya. At sa simpleng sagot na yon, opisyal nang nagsimula ang mapanganib na laro. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang uri ng impyerno para kay Elara. Nabuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga at gabi, siya si Mrs. Elara de Leon, ang asawang tahimik na naghahanda ng kape para sa isang estranghero na dati niyang tinatawag na asawa. Ngumingiti siya kapag kailangan, tumatango kapag kinakailangan, ngunit ang kanyang mga mata ay laging blangko, isang salamin na wala nang sinasalamin. Ngunit kapag mag-isa na siya ang nagkukubling puppeteer, ang kanyang cellphone ang naging entablado, at si Echo ang kanyang perpektong artista. Ang usapan sa pagitan ni Echo at Isabel ay dumaloy na parang isang natural na ilog. Mula sa simpleng kumustahan, nauwi ito sa mga bagay na mas personal. Isabel, pagod ako ngayon. Mahirap ang araw sa trabaho. Echo, as Marco, gusto ko sanang alagaan ka. Pahinga ka na ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nabasa ni Elara ang mga salitang iyon habang naghuhugas ng mga plato. Ang bawat letra ay parang bubog na humihiwa sa kanyang balat. Ang mga salitang iyon. Iyon ang mga salitang sabik na sabik niyang marinig mula sa totoong Marco. Ngunit sa halip, naririnig niya lang ang mga ito sa pamamagitan ng isang babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang bawat mensahe na natatanggap niya mula kay Isabel ay isang panibagong patalim. Ang bawat matamis na sagot na binubuo ng kanyang AI ay isang panibagong sampal sa kanyang pagkababae. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang kontrabida at bida sa parehong oras. Siya ang gumagawa ng lason at siya rin ang dahan-dahang umiinom nito. Isang gabi, habang nasa sala sila at nanonood ng TV, nakaupo si Marco sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay parang isang malawak na bangin. Elara, biglang sabi ni Marco na ikinagulat niya. Parang ang layo mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba tayo? Tumingin si Elara sa kanya. Ang mukha ni Marco ay puno ng sinseridad. Sa isang saglit, sa isang iglap, gusto niyang sumabog. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ang babae, ang pulseras, ang mga kasinungalingan. Ngunit sa ilalim ng una ng sofa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification. Isabel, iniisip kita. Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Elara. Ang pumalit ay ang pamilyar na lamig. Wala, sagot niya. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Napatango si Marco, halatang hindi kumbinsido, pero hindi na rin nagpumilit. Okay, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka ha? Sa ilalim ng unan, ang mga daliri ni Elara ay mabilis na nag-type ng command para kay Echo. Reply. Tone, sweet, reassuring. Agad na sumagot ang AI sa cellphone niya. Echo, as Marco. Iniisip din kita. Palagi. Isinend niya ito habang nakatingin sa mga mata ng totoong Marco. Ang kanyang asawa, na nakaupo lang ng ilang pulgada ang layo, ay walang kaalam-alam na sa digital na mundo, ipinapangako nito ang sarili sa ibang babae. Ang sakit at ang kapangyarihan na naramdaman niya sa sandaling iyon ay nakakalasing. Mabuti pa, matulog na ako, sabi ni Elara. Tumayo at iniwan si Marco sa sala. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Marco, dahan-dahang kinuha ni Elara ang cellphone nito mula sa bedside table. Ngunit bago pa niya mabuksan, biglang gumalaw si Marco. Mahal? Ungol nito, bahagyang nagising. Agad na naibalik ni Elara ang cellphone. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Muntik na. Kinabukasan, habang nasa banyo si Marco, sinubukan niya ulit.
Ngunit may passcode na, bago. Pinalitan nito. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pagpapalit ng passcode, ay mas malakas pa kaysa sa isang pag-amin. Ito ay isang pader. Isang pader na nagsasabing, may tinatago ako. Habang nakatitig sa nakalock na screen, alam ni Elara na hindi na niya kailangan pang makita kung ano ang nasa loob. Ang kailangan niya ay isang pag-amin na hindi maitatanggi, isang eksena na hindi matatakasan. Bumalik siya sa kanyang laptop. Oras na para itaas ang antas ng laro. Oras na para gawing totoo ang mga digital na salita. Nag-type siya ng isang bagong command para kay Echo. Isang command na magtatakda ng kanilang kapalaran. Command: propose a meeting. Location: special, objective, trap. Pinanood niya habang binubuo ng AI ang perpektong mensahe. Echo as Marco. May sorpresa ako para sa'yo sa isang espesyal na lugar. Magkita tayo. Pinindot ni Elara ang send at habang hinihintay ang sagot, alam niyang malapit na ang katapusan. Ang kurtina ay malapit nang bumagsak. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Elara. Ilang minuto lang matapos maipadala ang mensahe, isang sagot ang bumalik. Mabilis at sabik. Isabel. Sorpresa? I love surprises. Sige, game ako. Kailan at saan? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa mga ugat ni Elara. Ang kumpirmasyon, ang pananabik sa boses ng text message ni Isabel ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-alab na galit sa kanyang dibdib. Game siya. Ang dali-dali lang. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang kanyang mga daliri ay muling nagsimulang mag-type, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang estratehista na naglalatag ng isang bitag. Echo as Marco. Sa Sabado ng gabi, 7 o'clock, sa Celeste Garden Restaurant. Alam mo na yon, sa The Mariposa Hotel. May espesyal tayong ice to celebrate. Ang pagpili sa lugar ay sinadya. Celeste Garden. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara habang naaalala ang pangalan ng pulseras na nakita niya sa credit card statement. Celeste Gold Bracelet. Hinayaan niyang ang sarili nilang kasalanan ang maging pangalan ng lugar ng kanilang pagbagsak. At ang Mariposa Hotel? Kilala ito, sikat. Maraming tao. Perpekto para sa isang live audience. Mabilis ang naging sagot ni Isabel. Isabel, oh my, ang special naman. Sige, I'll clear my schedule. See you, Marco. Ang puso sa dulo ng mensahe. Iyon ang huling pako sa kabaong. Isinara ni Elara ang laptop. Ang digital na bahagi ng plano ay tapos na. Ngayon, kailangan niyang ihanda ang totoong mundo. Kinabukasan, kinausap niya si Marco habang nag-aalmusal sila. Nagprint siya ng isang pekeng email at flight itinerary. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Mahal, kailangan pala akong lumipad papuntang Cebu sa Sabado. Sabi niya, sinisikap na panatilihing normal at kalmado ang kanyang boses. Bigla ang seminar para sa mga department head. Isang gabi lang naman. Tumingin si Marco mula sa kanyang pandesal patungo sa mga papel. Kinuha niya ito, binasa, at isang malinaw na pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Para kay Elara, ito ay ang pagkadismaya ng isang taong nasira ang plano. Sa Sabado, sayang naman, sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. May importante rin kasi akong gagawin sa araw na yan. Importante? Tanong ni Elara, dahan-dahan, na parang sinusubok ang bawat salita. Mas importante kaysa sa akin? Nataranta si Marco. Hindi sa ganon, kliyente. Isang malaking kliyente na matagal ko nang gustong makuha. Ngayon lang siya nagbigay ng schedule. Hindi ko pwedeng palampasin, Elara. Napatango si Elara. Nagkukunwaring naiintindihan. Okay, sige, trabaho yan eh. Ngunit sa loob-loob niya, isang boses ang sumisigaw.
Sinungaling, sinungaling. Ang malaking kliyente ay may pangalan at ang pangalan niya ay Isabel. Sorry talaga mahal, sabi ni Marco. Hinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kamay nito ay parang nangiinsulto. Bawi ako sa'yo pagbalik mo, Pris. Hinayaan niya itong hawakan ng kanyang kamay, habang sa isip niya ay nakikita na niya ang pagbagsak nito. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, pumasok si Elara sa kanyang maliit na home office. Inilabas niya ang kanyang arsenal, isang maliit na kahon na naglalaman ng mga gamit na karaniwan niyang ginagamit sa trabaho para sa mga security test. Ngayon, may iba na itong silbi. Kinuha niya ang isang button camera, hindi mas malaki kaysa sa butones ng polo ni Marco. Inon niya ito at sa screen ng kanyang laptop, nakita niya ang isang malinaw na live feed ng kanyang sariling mukha. Perpekto. Kinuha niya ang isang maliit na audio transmitter, kasing liit ng isang butil ng bigas. Itinago niya ito sa ilalim ng kwelyo ng kanyang damit. Gumagana. Inayos niya ang lahat sa isang maliit na bag. Ang mga camera, ang mga microphone, mga power bank, at ang laptop na gagamitin niya para sa live stream. Habang tinitingnan niya ang mga kagamitan, wala siyang naramdamang kaba o takot. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo ng teknolohiya, ng lohika, ng mga patakaran. Isang mundo kung saan ang lahat ay may tiyak na kalalabasan. Binalikan niya ang mga peking plane ticket sa ibabaw ng kanyang mesa, ang pangalan niya at ang destinasyon, Cebu. Isang tiket patungo sa kasinungalingan, isang tiket patungo sa kanyang paghihiganti. Hinawakan niya ito. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri. Ito na ang huling piyesa. Ang lahat ay nakahanda na. Ang bitag ay nakalatag na. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Naisip niya si Marco at si Isabel, masayang nagpaplano para sa kanilang espesyal na gabi, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Isang huling malamig na hininga ang kanyang pinakawalan. Ito na ang katapusan mo, Marco. Bulong niya sa katahimikan ng gabi, Huwebes ng hapon. 2 araw bago ang nakatakdang paghuhukom. Si Marco ay nasa trabaho at si Elara ay dapat na nag-iimpake para sa kanyang pekeng biyahe, ngunit hindi siya mapakali. May isang bagay sa loob niya na hindi matahimik, isang pangangailangan na hindi mapunan ng mga linya ng code at mga digital na mensahe. Ang ebidensya niya, kahit gaano pa katalinong binuo, ay parang hungkag. Gawa-gawa. Nilikha niya ang multo at ngayon ay hinahabol niya ito. Kailangan niya ng isang bagay na totoo, isang bagay na pisikal, isang bagay na magpapatunay na ang Marco na kasama niya sa bahay ay hindi na ang Marco na kanyang pinakasalan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid trabaho ni Marco. Bihira siyang pumasok dito. Ito ang santuwaryo ng kanyang asawa, isang lugar na puno ng mga blueprint, mga libro ng arkitektura at amoy ng lumang papel. Sagrado ito sa kanya. At ngayon, lalapastanganin niya ito. Nagsimula siyang maghalungkat. Ang puso niya ay malakas na kumakabog sa bawat pagbukas niya ng drawer. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Tiningnan niya ang mga folder, mga planner, mga nakatuping papel. Walang kahit ano. Puro mga resibo mula sa hardware store, mga sketch ng mga gusali, mga sulat mula sa mga kliyente. Puro trabaho, puro buhay na tila normal. Nang akma na siyang susuko, may napansin siya sa pinakalikod ng pinakamababang drawer ng file cabinet. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, halos natatabunan na ng mga lumang dokumento. Simple lang ito. Walang disenyo, ngunit mukhang lumana at maingat na itinago. May pag-aalinlangan. Kinuha niya ito. Mabigat ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng nakaraan.
Isang pinaghalong amoy ng cedarwood at lumang litrato. Sa ibabaw ng lahat ay isang koleksyon ng mga litrato. Kinuha niya ang isa, isang batang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti, nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga. Sa likod nito, may sulating kamay. Elena, 1985, ang ina ni Marco. Napakaganda nito noong kanyang kabataan. Kinuha niya ang isa pa, si Ginang Elena ulit, pero ngayon ay karga na niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Si Marco. Ang mga mata ni Ginang Elena sa litratong iyon ay puno ng pagmamahal na kayang punuin ang buong kalawakan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato, isang paglalakbay sa buhay ng biyenan niyang nasa probinsya. Si Marco noong unang araw niya sa eskwela, si Marco noong graduate, at sa ilalim ng lahat, isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang litrato nila noong araw ng kanilang kasal. Nakatayo sa gitna nila si Ginang Elena, ang mga kamay ay nakahawak sa kanilang dalawa. Ang mukha nito ay puno ng luha at galak. Naalala ni Elara ang araw na yon. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang biyenan habang mahigpit siyang niyayakap. Alagaan mo ang anak ko, iha. At alagaan mo rin ang sarili mo. Pamilya na tayo. Isang hindi inaasahang kirot ang kanyang naramdaman. Isang init. Isang lungkot na walang kinalaman sa galit o paghihiganti. Isang pangungulila sa isang pamilyang buo, sa isang pagmamahalang hindi pa nababasag. Ilang linggo na rin mula nang may naramdaman siyang ganito. Isang emosyong malambot at totoo. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam. Hindi ito ang oras para maging marupok. Akma na niyang ibabalik ang mga litrato nang may nahawakan ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kahon. Hindi ito litrato, papel. Isang nakatuping papel. Kinuha niya ito at binuklat. Isa itong resibo, isang opisyal na resibo mula sa St. Jude Geriatric and Neurology Clinic. Ang nakasulat sa pangalan ng pasyente, Elena De Leon. Napakunot ang noo ni Elara, ngunit ang mas ikinagulat niya ay dalawang bagay. Una, ang address ng clinic, Quezon City, malapit lang sa kanila. Ikalawa, ang petsa. Wala pang isang buwan ang nakalipas. Bakit? Bakit may resibo ang nanay ni Marco mula sa isang clinic dito sa syudad, gayong nasa probinsya ito nakatira? At isang neurology clinic. Ang isip ni Elara, na sanay sa paglutas ng mga problema, ay biglang naguluhan. Walang tugma ang datos. May mali sa equation. Sa isang saglit, isang maliit na tinig sa kanyang isip ang bumulong. Baka may iba pang dahilan. Ngunit ang tinig na yon ay mabilis na nilamon ng mas malakas na sigaw ng galit at pagdududa. Ang lason sa kanyang sistema ay masyado nang kumalat. Ang pagtitiwala niya ay masyado nang durog para maniwala sa anumang posibilidad ng kabutihan. Ang pagkalito ay naging panibagong patunay. Para sa kanya, hindi ito isang misteryo. Isa itong mas malalim na uri ng panloloko, isang mas masalimuot na kasinungalingan. Isinara niya ang kahon ng may puwersa. Ang panandaliang lambot na kanyang naramdaman ay naglaho, pinalitan ng isang matigas at hindi na matitinag na resolusyon. Ang resibong iyon ay hindi isang palatandaan, isa itong kasangkapan. Isang kasangkapan sa mas malaking panloloko ni Marco. Ibinalik niya ang kahon sa eksaktong lugar kung saan niya ito natagpuan, pinunasan ang anumang bakas ng kanyang presensya. Tumayo siya, ang kanyang anino ay mahaba sa malamlam na ilaw ng hapon. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Kahit ang alaala ng iyong ina, bulong niya sa katahimikan ng silid, ang bawat salita ay puno ng lason. Gagamitin mo para lokohin ako? Biyernes ng gabi. Ang huling gabi ng kanilang pagpapanggap. Ang huling gabi ng katahimikan bago ang pinakamatinding unos. Nakatayo si Elara sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Sinusuklay ang kanyang buhok ng dahan-dahan at walang emosyon. Ang bawat hagod ay mekanikal. Isang kilos
na paulit-ulit na lang. Sa labas, ang katahimikan ng gabi ay parang isang makapal na kumot. Ngunit sa loob ng bahay, ang katahimikan ay may bigat. Parang isang malaking bato na nakadagan sa kanilang mga dibdib. Bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga salitang hindi nila masabi sa isa't isa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa baba. Si Marco. Hindi man lang siya natinag. Ang dating pananabik na nararamdaman niya sa tuwing uuwi ang asawa na dati nagpapatakbo sa kanya pababa para salubungin ito ay matagal nang naging abo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Pumasok si Marco. May dala itong isang paper bag na amoy pa lang ay pamilyar na kay Elara. Isang amoy na dati nagpapangiti sa kanya. "Nag-uwi ako ng paborito mo," sabi ni Marco. Ang boses ay malamig sa isang paraan na hindi na niya maalala kung kailan huling narinig. Sinigang na hipon mula sa paborito nating karinderya sa kanto. Inilapag nito ang pagkain sa maliit na mesa. Isang kilos ng kapayapaan, isang alay. Ngunit para kay Elara, ito ay isang kilos ng pagkakasala, isang suhol para sa isang konsensyang hindi matahimik. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa pagsuklay. Ang mga mata ay nakatitig sa sarili niyang walang buhay na refleksyon. Lumapit si Marco sa likod niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Nakita ni Elara ang pagod sa mukha nito, ang mga guhit sa gilid ng mga mata na tila mas lumalim sa loob lang ng ilang linggo. "Mamimiss kita bukas," sabi nito, at dahan-dahan, marahan, hinawakan ang kanyang kamay, pinahinto ang kanyang pagsuklay. Ang init ng palad nito ay parang apoy. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso siya sa lason. Isang malinaw na sakit ang gumuhit sa mukha ni Marco na nakita ni Elara sa salamin. "Elara, ano ba talaga to?" Ito na. Ang sandaling ito. Hinarap siya ni Elara. Ang suklay ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na parang isang sandata. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahanap ang katotohanan sa likod ng pagod na anyo. "May gusto ka bang sabihin sa akin, Marco?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong talim na kayang humiwa hanggang buto. Kahit ano. Ito ang huling tulay. Ang huling pagkakataon. Isang bahagi sa loob niya. Isang maliit, naghihingalong bahagi ay sumisigaw. Umaasang aaminin nito ang lahat. Na magmamakaawa ito. Nasasabihin nito ang totoo. Kahit gaano pa kasakit. Dahil ang katotohanan, kahit mapait, ay mas gugustuhin niya kaysa sa matamis na lason ng kasinungalingan na araw-araw niyang nilulunok. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Marco, ang pag-aalinlangan, ang pagtatalo sa sarili nitong isipan. Tila may sasabihin ito, ibubuka na sana nito ang mga labi. Ngunit pagkatapos ng isang mahabang, nakakabinging segundo, umiling ito. Ang kislap sa mata nito ay namatay. "Wala," sabi nito. Ang boses ay basag. "Pagod lang ako." Ang salitang wala. Isang salitang binitawan na nagsara sa huling pinto ng pag-asa. Iyon ang huling tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon ba? Sige, kumain ka na. Kailangan kong matulog ng maaga. Maaga pa ang flight ko bukas." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at humiga sa kama. Nakaharap sa pader. Naramdaman niya ang pag-upo ni Marco sa kabilang dulo ng kama. Ang bigat nito ay nagdulot ng bahagyang paglubog ng kutsyon. Narinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. Ngunit hindi na siya lumingon. Nang gabing iyon, magkatabi silang natulog, pero may isang karagatan sa pagitan nila. Nakatalikod siya kay Marco. Ang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata
Dumaloy sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok. Tahimik. Walang tunog. Binigyan kita ng pagkakataon, Marco, isip niya. Ang huling pagkakataon. Bukas, wala ng pagkakataon. Wala ng awa. Bukas, matatatapos na ang lahat. Ang hangin sa loob ng kotse ni Elara ay malamig at hindi gumagalaw. Isang katahimikang artipisyal na nilikha ng air conditioner. Nakapark siya sa isang madilim na sulok ng parking lot ng The Mariposa Hotel. Ang kanyang sasakyan ay isang perpektong anino sa gitna ng mga ilaw ng gabi. Para sa mundo, siya ay nasa isang eroplano patungong Cebu. Ngunit sa katotohanan, narito siya sa kanyang command center, ang hukom sa isang paglilitis na siya mismo ang nagtakda. Ang kanyang laptop ay nakabukas sa passenger seat, nagpapakita ng isang split-screen view mula sa dalawang micro-camera na naka-activate na. Ang isa ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng entrance ng hotel. Ang isa naman ay naka-zoom in sa mismong pinto ng Celeste Garden Restaurant. Ang lahat ng kagamitan niya, ang mga camera, ang audio feed, ang software, ay gumagana ng perpekto. Isang malamig at walang awang operasyon. Tumingin siya sa orasan sa dashboard. 6:58 p.m. 2 minuto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang mabigat na tambol na tila gustong kumawala. Ang kanyang mga palad ay malamig at basa, mahigpit na nakahawak sa manibela. Ito na ang sandali. Ang katapusan ng lahat ng paghihintay, ng lahat ng pagtitimpi, ng lahat ng luhang tahimik na pumatak sa dilim. Eksaktong 7:01 p.m., isang pamilyar na itim na sedan ang pumasok sa driveway. Ang kotse ni Marco. Napahigpit ang hawak ni Elara sa manibela. Ang kanyang mga buko ay namuti. Huminto ang sasakyan sa tapat ng valet. Bumaba si Marco mula sa driver's seat. Nakasuot ito ng isang magandang polo, ang paborito ni Elara, na lalo lang nagpadagdag sa kirot. Ang itsura nito ay masaya at magaan, isang itsurang matagal na niyang hindi nakikita sa bahay. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa passenger side at lumabas si Isabel. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok nito ay nakalugay, sumasayaw sa ihip ng hangin. Tumawa ito sa isang bagay na sinabi ni Marco, isang tawang malutong at puno ng buhay. Mula sa kanyang screen, nakita ni Elara kung paano sila nagkatinginan. Isang tinginan na puno ng paglalambing. Isang tinginan na dati ay para lang sa kanya. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Elara. Napakatalim na halos mapasinghap siya. Ang makita sila ng ganito sa totoong buhay, hindi lang sa mga pixel ng AI alert, ay isang sampal na gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sila ay isang perpektong larawan, isang masayang mag-asawa, at siya ang anino sa dilim, ang multo sa kanilang perpektong gabi. Ngunit ang kirot ay mabilis na nag-init, nagliyab, at naging purong galit. Habang naglalakad sila papasok, inabot ni Marco ang kamay ni Isabel. Ngunit bago pa sila tuluyang makapasok sa hotel, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at eleganteng kahon na nakabalot sa asul na papel. Ang regalo, ang pulseras. Kitang-kita ni Elara sa kanyang high-definition na camera ang pananabik sa mukha ni Isabel. Ang bahagya nitong pagtakip sa bibig, ang mga matang kumikinang sa tuwa. Inabot nito ang regalo at kahit walang audio, nababasa ni Elara ang mga labi nito na bumubulong ng salamat. Sa sandaling iyon, parang tinunaw ang lahat ng natitirang hangin sa kanyang baga. Ang huling piraso ng Elara na umaasa, ang huling hibla ng Elara na asawa, ay namatay. Wala na. Tapos na ang lahat. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang kanyang mga kilos ay naging mabilis at mekanikal. Ang kalungkutan ay nawala. Pinalitan ng isang malamig na apoy. I-click. I-type. Execute. Binuksan niya ang live streaming software sa kanyang laptop. Ang pamilyar na interface
ay isang kalmado sa gitna ng kanyang nagngangalit na damdamin. Itinutok niya ang feed mula sa pinakamalapit na kamera, ang isa na nakatutok sa pinto ng restaurant kung saan papasok ang dalawa. Pagkatapos, itinipe niya ang titulo ng kanyang live stream. Bawat letra ay parang isang pagpako. Bawat salita ay isang hatol. Malalaking titik, walang pag-aalinlangan. Ang pagtataksil ng arkitektong si Marco De Leon. Nag-upload siya ng isang larawan nila ni Marco bilang thumbnail. Isang masayang larawan mula sa kanilang huling anibersaryo. Isang perpektong maskara para sa kasinungalingang itinatago nito. Libo-libong mga kaibigan at kasamahan sa industriya ang makakakita nito. Wawasakin niya ang lahat. Nakita niya sa screen na pumasok na si Marco at Isabel sa loob ng restaurant, hawak kamay. Sa screen, isang digital na orasan ang lumabas. Ang software ay nagsimulang mag-countdown. Live in 10, 8, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay parang yelo sa kanyang mga baga. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang daliri sa mouse, sa ibabaw ng malaking pulang button na may nakasulat na Go Live. Ang buong buhay niya, ang buong pag-ibig niya, ang lahat ng kanilang pinangarap ay nakasalalay sa isang pag-click. Para ito sa lahat ng kasinungalingan mo, bulong niya sa katahimikan. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Ang kulay pula ng live indicator sa screen ay parang isang patak ng dugo sa puting interface. Nagsimula na. Sa isang sulok ng screen, mabilis na umakyat ang bilang ng mga manonood. 100 amod, 500, 1,000. Huminga ng malalim si Elara. Kinuha ang maliit na external microphone at nagsalita. Ang boses niya ay kalmado, ngunit bawat salita ay isinawsaw sa lason. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa libu-libong speakers at earphones. Marahil kilala ninyo ako bilang Elara Santos, isang IT specialist, ang asawa ng kilalang arkitekto na si Marco De Leon. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang panig niya na hindi ninyo pa nakikita. Sa screen, malinaw na nakikita si Marco at Isabel, masayang naglalakad papasok sa restaurant, hawak kamay. Sa loob ng maraming linggo, patuloy ni Elara, pinanood ko ang unti-unting pagkasira ng aming pagsasama. At ngayong gabi, masasaksihan ninyo ang dahilan. Ang babaeng kasama niya, si Isabel Reyes. Ang kamera ay nakatutok sa kanila. Ang mga komento sa live chat ay nagsimulang umagos na parang baha. Mga tanong, mga emoji ng gulat, mga salita ng suporta para kay Elara. Naramdaman niya ang isang alon ng kapangyarihan. Siya ang may kontrol. Nandito sila para sa isang espesyal na selebrasyon. Sabi ni Elara, ang sarkasmo ay tumatagos sa kanyang boses. Ang selebrasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Tingnan natin kung saan sila dadalhin ng gabing ito. Ngunit habang sinusundan ng kamera ang paglakad ni Marco at Isabel, isang bagay ang napansin ni Elara. Hindi sila dumiretso sa mga mesang pangdalawahan na may kandila at bulaklak. Lumiko sila patungo sa isang mas tahimik na sulok ng restaurant, isang lugar na halos hindi pansinin. Biglang tumahimik si Elara. Ang kanyang perpektong script ay nagsimulang magkalamat. Saan sila pupunta? At doon, sa sulok na yon, nakita niya ito. Isang wheelchair. Nakatayo sa tabi nito. Nakatalikod sa kamera. Napakunot ang noo ni Elara. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok sa ibang ritmo. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Anong ginagawa ng isang wheelchair doon? Lumapit si Marco at Isabel sa wheelchair at dahan-dahang umikot ang taong nakaupo dito. Isang matandang babae. Ang buhok ay kulay abo na. Ang mga mata ay tila nawawala sa kawalan.
Ang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang mukhang iyon, pamilyar. Bumilis ang paghinga ni Elara. Ang mga litrato mula sa kahon na kahoy. Elena, ang ina ni Marco. Bago pa man maproseso ng isip ni Elara ang lahat, lumuhod si Marco sa harap ng kanyang ina. Ang kilos ay puno ng paggalang at isang malalim, nakakapanlambot na pagmamahal. Kinuha nito ang maliit na kahon na ibinigay niya kay Isabel kanina. Ang kahon na inakala ni Elara na naglalaman ng pulseras. Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, kumikinang ang celeste gold bracelet. Ngunit hindi niya ito ibinigay kay Isabel. Dahan-dahan, isinuot ni Marco ang pulseras sa payat na pulso ng kanyang ina. Hinalikan nito ang kamay ng matanda. At sa pamamagitan ng maliit na audio transmitter na ikinabit ni Elara, isang boses ang bumasag sa kanyang buong mundo. Ang boses ni Marco, malinaw at puno ng lambing. Happy birthday, Mama! Sa isang iglap, ang lahat ay gumuho. Ang resibo mula sa neurology clinic, ang pagiging nurse ni Isabel, ang mga palusot ni Marco, ang lahat ng piraso ng puzzle na pilit niyang binuo para patunayan ang isang pagtataksil ay biglang bumuo ng ibang larawan, isang larawan ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng isang katotohanang napakasakit. Napabitaw si Elara sa microphone. Ang cellphone kung saan niya binabasa ang mga komento ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mundo niya ay umikot. Isang nakakasukang pakiramdam ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang live chat na kanina'y puno ng suporta ay biglang sumabog sa galit at pagkadismaya laban sa kanya. Wait, nanay niya yon? OMG, anong ginawa mo, Elara? May sakit ang matanda. Hindi mo ba nakikita? This is cruel. Public shaming para sa wala. Cancel, Elara Santos. Hindi na niya kaya. Ang libu-libong mga mata na kanina'y kakampi niya ay ngayon ay mga hukom na humahatol sa kanya. Ang kanyang perpektong bitag ay naging kanyang sariling bitayan. Sa gitna ng panik, hinanap niya ang end broadcast button. Ang kanyang mga daliri ay hindi sumusunod. Nag-click siya ng paulit-ulit, desperada. At sa wakas, namatay ang feed. Itim. Naiwan si Elara sa nakakabinging katahimikan ng kanyang kotse. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang malakas at basag na paghinga. Nakatitig siya sa blankong screen, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng ina ni Marco. Ang malambing na boses nito noong araw ng kanilang kasal. Pamilya na tayo. Isang pamilya na siya mismo ang sumira sa harap ng buong mundo. Biglang, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang cellphone. Nag-iilaw ito sa dilim ng kotse. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap. Isang pangalan na ngayon ay parang isang sumpa. Marco. Ang unang naramdaman ni Marco ay hindi galit, kundi isang nagyayelong takot. Nakatayo siya sa gitna ng restaurant. Ang cellphone ni Isabel ay nasa kamay niya. Ipinapakita ang live chat na puno ng masasakit na salita. Sa isang tabi, ang kanyang ina, si Elena, ay nakatingin sa kawalan. Walang kamalay-malay sa digital na sirko na nagaganap sa paligid niya. Sa kabilang tabi, si Isabel ay namumutla. Hindi alam ang gagawin. Pero ang isip ni Marco ay nasa iisang tao lang, si Elara. Sir Marco, kailangan na po nating umalis. Bulong ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Tumango si Marco. Ang isip ay biglang naging matalas sa gitna ng gulo. Ang priority, kailangan niyang ilayo ang kanyang ina dito. Mabilis siyang nagbayad, humingi ng paumanhin sa manager niyang restaurant at maingat na itinulak ang wheelchair ng kanyang ina palabas, palayo sa mga matang mapanghusga. Ang biyahe pauwi sa maliit na bahay na inuupahan niya para sa kanyang ina ay puno ng nakakabinging katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, paano niya ipapaliwanag kay Elara ang isang bagay na sinadya niyang ilihim. Habang nagmamaneho,
bumalik ang lahat sa kanya. 1 taon na ang nakalipas. Isang tawag mula sa isang kapitbahay sa probinsya. Ang kanyang ina, na laging malakas at matalino, ay natagpuang naglalakad sa gitna ng kalsada. Hindi alam kung nasaan siya. Lumipad siya pauwi. Ang diagnosis ng doktor ay parang isang pako na ibinaon sa kanyang puso. Alzheimer's disease. Early stage pero mabilis ang paglala. Gusto niyang sabihin agad kay Elara, ngunit sa tuwing susubukan niya, nakikita niya ang multo ng nakaraan. Ang multo ng tatay ni Elara, ang pakikipaglaban nito sa cancer. Naalala niya ang stress, ang mga gabing walang tulog, ang bigat na pinasan ni Elara. At naalala niya ang pinakamasakit sa lahat, ang araw na nawala ang kanilang unang anak. Sinabi ng doktor na ang stress ang isa sa mga posibleng dahilan. Isang katotohanang kumakain sa kanya gabi-gabi. Paano niya sasabihin kay Elara na kailangan na naman nilang dumaan sa ganoong pagsubok? Na ang anino ng sakit ay muling babalot sa kanilang tahanan? Hindi niya kaya. Sa isip niya, ang paglilihim ay hindi panloloko. Ito ay pagprotekta. Isang baluktot, desperadong paraan ng pagmamahal. Nang maihatid niya ang kanyang ina at si Isabel, huminga siya ng malalim at nagmaneho pauwi. Pauwi sa tunay na larangan ng digmaan. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Elara. Nakaupo sa dilim ng kanilang sala. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mukha ay blangko. Parang isang porselanang basag. Ang itsura niya ay mas masakit pa kaysa sa kung sumisigaw man siya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Isang salitang mahina, ngunit puno ng bigat ng 1,000 tanong. Isinara ni Marco ang pinto at binuksan ang ilaw. Hindi niya kayang harapin ito sa dilim. Nagsimula ito 1 taon na ang nakalipas. Panimula ni Marco, ang bawat salita ay mabigat. Ang Alzheimer's, nagsimula sa simpleng pagkalimot hanggang sa hindi na niya ako makilala. Paminsan-minsan, dinala ko siya dito para maalagaan ko ng maayos. At si Isabel? Tanong ni Elara, ang boses ay walang buhay. Nurse niya, kailangan niya ng 24/7 na pangangalaga. Hindi ko kaya mag-isa. Tumayo si Elara. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng isang emosyong mas pamilyar. Sakit at galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw niya. Ang boses ay sa wakas ay nabasag. Ang lahat ng sakit at kahihiyan mula sa gabi ay bumuhos sa isang tanong na iyon. Marco, asawa mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayokong makita kang masaktan ulit. Sigaw ni Marco pabalik. Ang sarili niyang pader ng pagtitimpi ay gumuho na rin. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil nakita ko kung anong nangyari sa'yo noong may sakit ang papa mo. Nakita ko kung paano ka unti-unting naubos. Lumapit siya kay Elara. Ang kanyang boses ay naging isang basag na bulong. Elara, naalala mo ba? Ang stress? Ang puyat? Ang nangyari sa baby natin? Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Napahakbang paatras si Elara na parang tinulak. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan na parabang ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Isang hagulgol na puno ng sakit, hindi lang para sa gabing ito, kundi para sa lahat ng nawala sa kanila. Napaluhod si Marco sa harap niya, umiiyak na rin. Ayoko nang mangyari ulit yun, Elara. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Akala ko pinoprotektahan kita. Akala ko tama ang ginagawa ko. Pero nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa paglilihim ko. Pareho silang umiiyak sa sahig. 2 taong wasak na napapalibutan ng mga guho ng isang pagsasamang sinira, hindi ng pagtataksil, kundi ng katahimikan. Matapos ang tila isang walang hanggang saglit, tumahan si Elara. Tumayo siya,
Ang mga binti ay nanginginig pa rin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala na. Ang natira na lang ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Tumayo rin si Marco, nanginginig. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang susi, isang solong susi. Inilahad niya ito kay Elara. Iyan ang susi sa bahay kung nasaan si Mama. Sabi niya, ang boses ay pagod na pagod. Nasa iyo na kung handa ka siyang harapin. At harapin ako. 2 araw ang lumipas. 2 araw na namuhay si Elara at Marco sa iisang bahay na parang 2 multo. Walang nagsasalita. Ang bigat ng mga katotohanang ibinunyag sa gabing iyon ay pumuno sa bawat espasyo. Mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigawan. Ang susi na ibinigay ni Marco ay nakapatong sa bedside table ni Elara. Isang malamig na piraso ng metal na kumakatawan sa lahat ng kanyang pagkakamali. Gabi-gabi, tinititigan niya ito. Gabi-gabi, tinatanong niya ang sarili kung kaya niya ba. Ang kahihiyan ay parang isang lagnat na hindi humuhupa. In-off niya ang kanyang cellphone, hindi niya kayang makita ang sarili niyang pangalan na nagkalat online, ginagawang isang halimaw. Ang kanyang profesional na buhay ay gumuho. Ngunit mas masakit pa roon ang pagguho ng kanyang pagkatao. Ang babaeng nasa livestream, ang babaeng puno ng galit at paghihiganti, hindi niya na makilala. Sa 3 araw, paggising niya, alam niyang hindi na niya kayang magtago pa. Hawak ang susi. Nagmaneho si Elara papunta sa address na ibinigay ni Marco. Isa itong maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Ilang kanto lang mula sa kanila. Ang lapit-lapit lang pala. Ang katotohanan ay ilang hakbang lang ang layo, pero pinili niyang tumingin sa malayong malayo. Nag-alinlangan siya sa harap ng pinto. Ang kamay niya ay nanginginig habang isinusuot ang susi sa seradura. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Bumukas ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng paboritong pabango ni Ginang Elna. Sa loob, simple lang ang ayos ng bahay, ngunit malinis at maliwanag. At sa sala, nakaupo sa isang komportabling upuan malapit sa bintana ay si Ginang Elena. Nakatingin ito sa labas, sa mga ibong naglalaro sa hardin. Sa tabi nito, sa isang maliit na upuan, ay si Marco. May hawak itong libro. At ang munting prinsipe ay naglakbay sa iba't ibang planeta. Marang basa ni Marco, ang boses ay malumanay. Ngunit sa lahat ng kanyang nakita, ang kanyang rosas pa rin ang pinaka-espesyal. Napatigil si Marco sa pagbabasa nang maramdaman ang presensya ni Elara. Nag-angat ito ng tingin. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila hinihintay na niya ito. Tumayo siya. Elara, sabi lang nito. Si Ginang Elena ay lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay blangko sa simula. Ngunit pagkatapos ay isang kislap ng pagkilala o marahil isang alaala ng pagkilala ang dumaan. Iha, sabi nito, ang boses ay mahina. Nandyan ka pala. Kumain ka na ba? Ang simpleng tanong na yon, isang tanong na puno ng pag-aalalang pang-ina, ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Elara. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa harap ng kanyang biyenan, tulad ng ginawa ni Marco sa restaurant. Hinawakan niya ang payat na kamay nito. Opo, Mama, sagot ni Elara. Ang boses ay garalgal dahil sa pinipigilang pag-iyak. Opo, kumain na po ako. Ngumiti si Ginang Elena, isang matamis at inosenteng nangiti. Mabuti naman. At pagkatapos ay muli itong tumingin sa bintana, ang isip ay muling naglakbay sa ibang mundo. Ngunit hinawakan nito ang kamay ni Elara. Hindi binitawan. Naiwan si Elara doon, nakaluhod, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa galit, hindi dahil sa pagsisisi,
kundi dahil sa isang malalim na pag-unawa sa bigat ng krus na mag-isang pinasan ng kanyang asawa. Maya-maya, umalis si Marco para kumuha ng tubig. Naiwan si Elara, kasama si Ginang Elena. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok. "Huwag kang umiyak, magandang bata." Bulong nito na para bang kinakausap ang isang matagal ng alaala. Ang mga bulaklak ay nalalanta rin, ngunit darating muli ang tagsibol. Umuwi si Elara nang hapong yon na may dalang kakaibang bigat at gaan sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang unang ginawa niya ay kunin ang lahat ng gamit na may kaugnayan kay Athena. Ang mga sensor, ang mga camera, ang central hub. Inilagay niya ang lahat sa isang kahon. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para maniktik. Binuksan niya ang control panel ni Athena, ang AI na naging saksi at kasangkapan sa kanyang pagbagsak. At sa isang pag-click, pinindot niya ang delete. "Are you sure you want to permanently uninstall Athena? All data will be lost." "Yes," bulong niya sa screen. Nang gabing iyon, dumating si Marco, hindi sila nagsalita. Ngunit sa halip na maupo sa magkabilang dulo ng sofa, umupo si Marco sa tabi niya. Hindi malapit, ngunit hindi na rin malayo. Walang nagsasalita. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isang pader. Ito ay isang espasyo. Isang espasyo kung saan, marahil, may maaaring muling tumubo. Isang linggo ang lumipas mula ng unang beses na tumapak si Elara sa bahay ni Ginang Elena. Ang bawat araw ay isang maliit na hakbang sa isang mahabang daan na hindi niya alam kung saan patungo. Nagsimula siyang sumama kay Marco sa pagbisita sa ina nito tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nangyari. Hindi pa. Ang mga sugat ay masyado pang sariwa at ang mga salita ay tila hindi sapat. Sa halip, nag-usap sila sa pamamagitan ng mga kilos. Ang pag-abot ni Elara ng isang basong tubig kay Marco nang hindi nito hinihingi. Ang paglalagay ni Marco ng kumot sa mga balikat ni Elara kapag lumalamig na ang gabi. Maliliit na bagay. Mga mumunting piraso ng pundasyon na kanilang muling itinatayo. Isang Sabado ng hapon, habang mahimbing na natutulog si Ginang Elena sa kanyang silid, naiwan silang dalawa sa sala. Ang sikat ng araw ay gumuguhit sa sahig at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa labas. Si Elara ang unang bumasag sa katahimikan. "Marco," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Sorry." Tumingin si Marco sa kanya. Naghihintay. Hindi para sa pagdududa. Paglilinaw ni Elara, tinitingnan ang sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan dahil karapatan kong masaktan. Pero sorry sa paraan na pinili ko. Sorry dahil hinayaan kong lamunin ng galit at datos ang puso ko. Sorry dahil idinamay ko kayo sa isang problemang dapat ay sa ating dalawa lang. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Elara ay hindi na ito sasagot. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Marco. Ang boses ay puno ng bigat. "Ako rin, Elara. Sorry din," sabi nito. "Sorry dahil inakala kong kaya kong protektahan ka sa pamamagitan ng paglilihim. Sorry dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Hindi ako nagtiwala sa atin. Dapat sinabi ko sa'yo mula sa simula." Sa unang pagkakataon, nagkatinginan sila ng diretso sa mata. Walang pader. Walang itinatago. Ang nakita lang nila ay ang dalawang taong parehong nasaktan at nakasakit. Dalawang taong parehong nagkamali. Tumayo si Marco at kinuha ang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na pinagmulan ng lahat. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila at binuksan. "Gusto kong ipakilala ulit sila sa'yo," sabi niya, habang isa-isang inilalabas ang mga lumang litrato. "Ito si Mama noong debut niya.
Ito naman noong nanalo siya sa isang singing contest. Magkatabi silang naupo sa sofa, ang mga balikat ay halos magkadikit. Ikinuwento ni Marco ang bawat litrato at nakinig si Elera. Nakita niya hindi lang si Ginang Elena, kundi ang batang Marco, ang binatang Marco, ang lalaking minahal niya. At sa bawat kwento, isang maliit na sinulid ng koneksyon ang muling nabubuo sa pagitan nila. Nang marating nila ang litrato ng kanilang kasal, pareho silang napahinto. Naalala ko pa ang araw na yan, sabi ni Elara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi mo, kahit anong mangyari, haharapin nating dalawa. Tumingin si Marcos sa kanya. Ang pangakong yan. Binali ko. Pareho nating binali, sagot ni Elara. Hinawakan niya ang kamay ni Marco na nakapatong sa litrato. Ang balat nito ay pamilyar at mainit. Pero siguro pwede nating subukang buuin ulit. Walang nagsabi ng I love you. Walang mga pangakong enggrande. Isang pag-amin lang. Isang alok. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng mga guho. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa kamay niya. Isang simpleng sagot na mas makahulugan kaysa sa kahit anong salita. Sa paglubog ng araw, sabay silang lumabas ng maliit na bahay. Ang hangin ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi naramdaman ni Elara ang lamig. Tumigil sila sa tabi ng kanilang magkahiwalay na sasakyan. Isang huling pagsubok, isang huling pagpapasya. Elara, sabi ni Marco, gusto mo bang kumain sa labas? Kahit sa karinderya lang sa kanto. Tumingin si Elara sa kanyang kotse. Pagkatapos ay kay Marco. Isang simpleng imbitasyon, isang normal na bagay. Ngunit para sa kanila, ito ay isang malaking hakbang. Tumango siya. Sige. Iniwan nila ang isang kotse, sumakay silang dalawa sa isa. Habang paalis sila, ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang daan sa unahan nila ay mahaba pa. Puno ng mga sugat na kailangang gamutin, ng tiwalang kailangang muling itayo, at ng mga alaala ng isang gabing hindi nila malilimutan. Hindi ito magiging madali. Marahil, hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang lahat. Ngunit habang tahimik silang bumibiyahe sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagay ang sigurado. Hindi na sila naglalakbay ng mag-isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Elara at Marco. Mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat mula sa akin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Elara at Marco ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga anino ng pagdududa, sa sakit ng katahimikan, at sa liwanag na hatid ng pagpapatawad. Naway nag-iwan ito sa inyo ng isang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat ng teknolohiya, kundi ng tiwala, na ang pinakamalakas na pader ay hindi gawa sa bato, kundi sa mga salitang hindi natin sinasabi. At higit sa lahat, na laging may pag-asang bumangon muli. Gaano man kalalim ang pagkakalugmok, hanggat handa tayong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating mga sarili. Mahalaga sa amin ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan sa kwentong ito? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, laging tandaan na ang bawat puso ay may kwento. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.